Very simple lang yung video natin ngayon guys, no? I-share ko lang sa inyo kung paano gamitin yung DualSense or yung PS5 controller sa Android device. And titignan na rin natin yung performance niya kasi may mga controller tayo na nagamit na medyo malag, may mga controller na kailangan pa i-map, may mga controller na hindi optimized, and may mga controller din na sobrang delay. Pero ang maganda naman dito, ang pinaka-recommended ng Call of Duty Mobile is Xbox controller and PlayStation controller. Pwedeng PS4, pwedeng PS5. E-expect natin na magiging maganda yung performance niya. So ngayon, tingnan muna natin kung paano siya i-connect. So maganda ngayon guys dito sa PS5 controller ay unlike dati na parang manual nyo pa siyang i-connect per device, ngayon pwede nyo siyang i-connect to multiple devices with the press of a button. So for example, yung square pwedeng for PlayStation, yung triangle pwedeng for iPhone, yung circle for Steam Deck or for PC, then for example, yung X or yung cross pang tablet. So para ma-connect siya guys, ang gawin nyo lang, punta kayo ng settings, then punta kayo ng Bluetooth. So make sure na naka-turn on yan. Then for example sa akin, dahil nagamit ko na yung triangle, square, and X, circle na lang yung free sa akin, ang gagawin ko, i-hold ko yung PlayStation logo and yung circle button ng sabay, i-hold lang natin yan hanggang umilaw yung pinaka light indicator niya. So yan, kailangan maging parang mabilis na blinking siya para mag-search. Then click na natin tong refresh. So yan, na-detect na yung DualSense controller, connect natin. So pair. So once connected, ang gagawin na natin, balik na tayo ngayon ng Call of Duty Mobile. So try natin maglaro ng one game, no? Para makita natin kung nagde-delay siya pag PS5 controller, no? Changing back, cover me. Reloading. So maganda dito guys, kung napansin nyo, no? Hindi na natin kailangan i-map. Talagang naka-ready na even sa loadout, di ba? Yung pag-exit, yung mga buttons niya, yung pag-reload, yung pagtalon, di ba? Yung mga buttons na kailangan mong i-hold para, for example, yun, yung crouch. Wala na kayong kailangan i-map. Kumbaga, naka-default na siya or naka-arrange na agad yung pinaka-button mapping niya. Hindi nyo na kailangan gumamit ng mga parang third-party application like Octopus, di ba? Yung GameSir application. Wala na kayong aayusin. Kumbaga, naka-arrange na talaga siya lahat, no? And maganda yung sensitivity niya, no? Pero kung i-compare ko siya sa parang pinaka-console experience, like for example, naglalaro ako ng Call of Duty Black Ops or Modern Warfare sa PS5, parang kailangan ko ng konting adjustment sa pinaka-sensitivity dito sa Call of Duty Mobile. Hindi siya kasing smooth compared pag ang nilaro ko yung console version ng Call of Duty, kung nagigets niyo yung sinasabi ko. May mga settings naman dito para sa controller para mabago natin yung pinaka-sensitivity niya. Yan, low, mid, and high. So yan, first game natin, tapos di pa natin naumpisahan, nag-third na tayo. Try ulit natin. Actually, nakaka-enjoy maglaro. Lalo na ito, gamit natin is tablet. So parang, kumbaga, for example, nasa table kayo, di ba? Pwede nyong i-stand ng tablet, di ba? Tapos pwede na kayo maglaro. So parang, may pagka-console feel. Tapos ang maganda pa dito, pag ang ginagamit nyo ay yung official controller na recommended ng Call of Duty Mobile, hindi kayo matatakot na parang baka maban kayo, baka magkaroon kayo ng violation sa game. Kasi official controller talaga yung ginagamit nyo. Pero natry ko na rin naman, actually nakailang game na ako sa GameSir controller, and nakapag-video pa ako ng ibang games na niremap ko siya using the GameSir application. No? So kumbaga gumamit ako ng third party para makonect ko siya. And hindi naman tayo naban or wala naman tayo naging violation, no? Yun nga lang, sobrang daming adjustment, sobrang daming kailangan ayusin. Pwede kong gumawa ng video nun kung sakaling gusto ninyo. Yung gagamit tayo ng ibang controller. Actually, hindi lang naman GameSir, no? Even mga ibang brand, pwede nyo pa rin naman i-connect. Hindi lang siya ganun ka-smooth. Hindi naka-arrange ng default yung mga buttons. And yung sensitivity, saka yung pagkakaroon niya ng konting input delay, talagang kasama na doon. Unlike dito sa PS5, medyo mas accurate yung pinaka-aim natin, 'di ba? Sa ilang guys, no, sobrang dali niya i-connect, sobrang dali niya gamitin. Okay lahat ng controls. Medyo may adjustment lang pagdating sa sensitivity, medyo gagamayin nyo pa 'yon. Pero overall, sobrang lapit niya na sa console experience, and kung meron kayong PS4 or PS5 controller, I think magugustuhan nyo or worth it naman siya na subukan.